Luzon, Mindanao, adlawng Biyernes, Mayo 10, 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Nibalik na sa sabakan sa gobyerno ang usa ka high-ranking NPA leader, lakip ang 43 niini kakauban sa Malaybalay City, Bukidnon. Dala usab sa mga kanhing rebelde ang managlahing klase sa armas. Ibrigada mo Jen Golosino. Mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga kasundaluhan ang taas ng opisyal sa rebelding New People's Army, lakip ang 43 ka mga kauban niini nga nakadesisyon nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno og manginabuhi og malinawon. Kini atlos gipahigayong Friends Rescue Forum kagahapon adlaw Mayo sa tuig 2024 sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade 4ID Philippine Army sa Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Giilang high-ranking NPA leader nga si Randy Bayot alias Gov Cap, 48 anyos, kinsa nagsilbi nga spokesperson Deputy Secretary 2 og Finance Officer sa North Central Mindanao Regional Committee. Lakip sa gitangan sa mga individual ang 36 ka nagkadayang klase sa armas. Kini nga kalihukan gipresenta ngadto sa publiko aron nga mapakita ang gidaghanon nga mga kaning NPA nga mibalik sa sabakan sa gobyerno og mahimong sulundugon ngadto nagpabiling walhong grupo. Sa mensahe nga gihatag ni 403rd Brigade Philippine Army Brigadier General Mitchell B. Anayron Jr. nga madeklara na nga insurgency-free ang lalawigan sa Bukidnon human sa pagtahan sa 44 kamakaning miyembro sa Communist Terrorist Group. Nakuha nato ni siya nga mga accomplishments tungod kay grabe po siya ang suporta. Si sagikaingon na namo katong sa among video nga gikan nga ang PAPS budget sa province sa Bukidnon gialokitan gyud ni ang brigade matag batalyon para maduga nga pundo sa among pag-conduct sa among mga operasyon, no, to go after the New People's Army. Dako kay ni siya natabang. Samtang gipaniguro karon ni Governor Leonel Pirroque nga mahatagan gayud og livelihood assistance ang mga kanhing rebelde og ipapili matod pa sila sa mismong gusto nilang panginabuhian. Kahaong silang kaugalingong kapasidad gikan sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. And livelihood program, it's really depends sa ato mga FR unsay ilang gusto sa ilang kinabuhi, no. Dili ta magbuot og pugos iya nga pag-uma kay basi di siya ganahan manguma, di ba? Pag mekaniko, basi di po siya ganahan mekaniko. So sila gyud ang magbuot sa ilang gusto ug asa sila. Ang importante is na atong mga opisina, natay TESDA. Moadto kag TESDA, pili ka nato sa imong gusto. Then mag-enroll ka dato sa TESDA. Kung kahinumduman nga ni atong nakalabmay nga mga semana, maabot nas napulo ka mga CTG usab, amitahan sa habgatang bahin sa Bukidnon, ilalam sa Area of Responsibility sa 10ID. Balita gikan sa Malaybalay City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Nagkagubot ang mga nagloan sa usa ka kooperatiba sa Kidapawan City tungod sa reklamo nga ang kapin usa ka libo nga utang kaniadtong tuig 2020 miabot na sa kapin 60,000 pesos karong 2024. Ibrigada mo Eva Molina. Nahimong tensyonado ang sitwasyon sa gipatawag nga conference sa collecting agency sa usa ka kooperatiba ngadto sa mga nakautang kanila tungod na tanggong dito sa sulod sa conference room ang mga senior citizens nga matud pa adunay dagko nga balanse sa utang bisag nakabayad na matud pa sila sa ilang giloan. Ang mga naka-loan na mahayag nga sobra libo na lang ang ilang utang kaniadto pang tuig 2020. Apan nakuratan na lang sila nga miabot na sa kapin 60,000 ka pesos ang ilang balance. Base sa reklamo nga gipadangat sa Brigada News FM Kidapawan kaniadtong tuig 2020,
nagloan sila sa King Multipurpose Cooperative. Ug anam-anam matod pa nila kini nga ginabayaran ngadto sa gihire nga M-Debt Collecting Agency. Apan nakurat sila tungod ning tuig 2024 nakadawat sila og demand letter o ginasingil sa kapin sa 60,000 ka pesos nga balance dungan sa hulga nga sila kasuhan kun dili makabayad. Sa diyang gipadadaan sila og invitation letter alang sa conference, ginapabalik-balik sila tungod matod pa ginapangayuan sila og ID. Nasayran nga ang kasagaran sa mga reklamante mga senior citizens. Nagkagulyang kaganinang buntag tungod milungtad na sa pipila ka oras ang gidugayon ug anaa pa sa sulod ang mga senior citizens alang sa sumala pa conference nga gipatawag sa collecting agency. Nagdumili ang agency nga pasudlon ang mga anak, apo o pag-umangkon sa mga senior citizens nga adunay balance sa utang tungod matod pa wala sila'y labot. Report gikan dinhi sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. Dakpa ng usa ka mananagat human kini napalitan sa pulis nga nagpakaaroning nung poser buyer sa Datopiyang Maguindanao del Sur. Nakuha usab sa iyahang posisyon ng 50 gramos sa ilegal nga droga. Ibrigada mo Roy Holgado. Sa halip na maiuwi ang limpak-limpak na salapi mula sa pagbebenta, laking pagsisisi ng isang magsasaka matapos siyang maskam ng kanyang buyer. Mainit ang panahon sa barangay Kanguan, bayan ng Datopiyang Maguindanao Sur. Nang tunguhin ito ng naturang mangingisda na kinilalang Jomari Sakilan. Gamit ang Raider motorcycle, ihahatid sana nito ang item sa kikitaing buyer. Nagkita si Jomari at ang buyer at nag-abutan habang nagmamasid sa paligid. Nagmaiabot ni Jomari ang item, hinawakan ng buyer ang kanyang kamay at inabot rito ang pambayad. Abote nga ang ngiti ni Jomari dahil sa labis na kasiyahan habang hawak ang ibinayad na 50,000 pesos. Ngunit naudlot ito dahil sa kanyang nadiskubre. Bulilyaso pala ang transaksyon dahil peking pera pala ang inabot sa kanya. Kasunod dito, lumabas ang operating unit ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region o PDEA Bar para arestuhin siya. 50 grams ng suspected shabu pala ang nakuhang object of sale sa kanya ng PDEA agent na nagkunwaring buyer. Dahil dito, nilambat ng drug busters ang naturang mangingisda at dinala sa lock-up facility ng PDEA Bar na nasa Cotabato City. Kaugnay nito, hinaharap ngayon ni Jomari ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balita mula sa Brigada Cotabato City in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Street-level individual na dakpa na tool sa gipahigayong entrapment operation sa otoridad sa Purok Manga, Barangay Banunong, Dapitan City. Ibrigada mo Julius Monding. Nabitik sa mga otoridad ang tigpadagan sa ilegal nga droga ato sa gipahigayong joint drug bypass operation sa pulis sa Dapitan City Police nga gipanguluhan ni Police Master Sergeant Ronald C. Wapili. Oban ang operatiba gikan sa Regional Intelligence Division 9 o 1st Zamboanga del Norte Police Provincial Mobile Force Company o 901st Regional Mobile Force Battalion 9 sa Purok Manga, Barangay Banunong, Dapitan City. Ang operasyon may resulta sa pagkasikop ni alias Erlo, 37 anyos lalaki, ulitaw residente sa Barangay San Vicente, Dapitan City. Nakuha gikan sa posisyon sa suspitsado ang limang kagagmayng putos sa ginalaning droga. Lakip nini ang bypass item nga motimbang sa 1.5 gramos o adunay street value nga mabalor sa 10,200 lakip na ang 1,000 bill, isip mark money o gusa ka cellphone. Sigon pa sa otoridad ang dinakpan na lista nga SLI sa illegal drugs watch list sa Dapitan City Police. Samtang suspect wala na namahayag siyang ginagatan o gisiguro usab sa otoridad nga wala sila nilapas sa katungod sa dinakpan. Ang suspect ana karon sa kustodiya sa Dapitan City Police alang sa pagpasaka og kasong kriminal. In the heart of changing lives, kini si Brigada Julius Munding, Brigada News. Mga bala sa armas nga nalakip sa mga nagtapok nga basura nakaplagan sa mga garbage collectors sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Ibrigada mo Jackie Paclar. Nabalaka ang mga personay sa Tencel nga tigulik kag basura sa Cagayan de Oro City. Diyang ilang napulitan ang usa ka bag nga dunay sulod nga mga live ammunitions. Nasuta nga 22 ka mga bala sa 12 gauge shotgun ug siyam ka mga bala sa kalibre 38 nga armas. Kabasurahan yun, sir. Naukay sa akong kauban ba. Okay nila, kuha nilang bala. Kung wala ko nilang naukay, sir, nado mo ko itong mubuto kay maligpit anong kumpak. Inyong garbage truck. Oo. Nga ilang kuha nila, nangita ko asan, naglibo ko asan ako na ibutang. Lison po kaya ako ibilin-bilin to, basta inyong maka-discuss to. Sige, ibutang ko sa punsit, tanawag rin ko sa inyo.
Gilayon nga girespondihan sa mga tinugyanan sa Cagayan de Oro City Police Office Explosive Ordnance Disposal Unit o gisulod kini sa kahon aron mas safety. Hangyo ninyo nga ayaw lang kini relapse, ayaw kini kwaw, ayaw ninyo basi ninyong kining isugba o inyong dagkutan nga mong panimatnong ayaw lang relapse, pasadangay ka na diha. Ug mahimo taho demo sa pinakaduol nga police station. Imbestigahan sa Cagayan de Oro City EOD team aron masuta kung kinsa ang tag-iya sa maong mga bala. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Miarangkada na sa nagkadayang barangay sa Lebac, Sultan Kudarat ang satellite registration sa COMELEC. Sa target nga 3,000 ka individual na sa 40% ang nakaparehistro. Ibrigada mo Ian Alion. Isinagawa ang 2 araw na registration ng COMELEC sa Barangay Datucaron, Lebac, Sultan Kudarat. Pinangunahan ni COMELEC personnel na si Reginald Abad ang nasabing registration. Ayon sa datos, nasa 40% na ng 3,000 na target ng COMELEC ang nagparehistro sa buong bayan. Matatandang inuna ng COMELEC ang upper barangays ng Lebac tulad ng Barangay Kituda, Kapilan, Salangsang at iba pa noong first quarter ng taon. Ang hakbang na ito ay para sa preparasyon ng halalan sa susunod na taon at para na rin magbigay daan ito sa mga hindi nakapagrehistro. Sa panayam ng Brigada News FM Lebac kay Dato Kasan, kapitan ng Barangay Datucaron, siya ay nananawagan sa lahat ng kanyang kabarangay, lalong-lalo na sa mga kabataan ng nasabing barangay upang magamit ang karapatang makapagboto sa susunod na midterm election. Sa ngayon po, ang ating Office the Election Officer ng Lebac Sultan Kudarat ay nagpapatuloy yung aming gawain sa continuing registration na kung saan hinihikayat namin yung mga hindi pa naka-apply for registration, transfer, correction, reactivation na mag-apply na po habang malayo pa po yung ating deadline sa ating continuing registration. Samantala, ang susunod na pupuntahang barangay ng COMELEC ay ang lower barangays tulad ng Barangay Kalamungog, Tran at Barangay Purikay. At binigyan diin ni Abad na ang huling araw ng pagrehistro sa COMELEC ay sa Setyembre 31 taong 2024 na. Kaya huwag nang hintayin ang deadline bago pa ang pagrehistro saad nito. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebac, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Gidagsa sa 25,000 katawo nga langkuban sa mga naapektuhang mag-uuma ug mananagatungod sa El Nino ang tulo ka adlaw nga serbisyong caravan sa gobyerno sa Zamboanga. Gawas kanila nakadawat usabang mga tag-iya sa gagmayng tindahan ug vendors. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Higit 25,000 mga Zamboangueños ang naging benepisyaryo sa 3 araw na programa at aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Serbisyo Caravan na sinimula kahapon, Mayo 9, araw ng Huwebes hanggang Mayo 11 sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Zamboanga. Kabilang dito sa 2 gymnasium, college and universities at mga karatig na barangay. Umaga pa lang, mahaba na ang pila ng mga nagbabakasakali makakuha ng ayuda mula sa gobyerno sa isang paaralan sa Barangay Tetuan dito sa Zamboanga. Mula sa iba't ibang barangay at sektor ay sinubukan pumila para maisama umano ang pangalan nila para rin makakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Then for students as well will be beneficiaries of ISIP. There will be also a pocket venue at Wimsu Gymnasium wherein they will receive 2,000 pesos. So we have a target of 3,000 beneficiaries as well. Sa eksklusibong panayam ng Brigada News Team sa Public Information Officer ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 9, Ivan Salvador, ang mga benepisyaryo para sa programang Integrated Scholarships and Incentive Program o ISIP, ang Startup Incentives, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program at regular benepisyaryo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ay may kabuuang 10,000 mga benepisyaryo ay tatanggap ng 5,000 piso bawat benepisyaryo.
So yung activity ngayon we would like to emphasize is it's actually called Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and Family. So paano po ito naiba sa mga tulong na naibigay ng gobyerno sa mga magsasaka, mangingisda at yung mga individual na epektado sa El Nino? Kasi yung mga ipinapalabas po na advisory ng Department of Agriculture at ng NDRRMC, nakatuon lang yon sa tulong galing sa mga ahensya. Pero ito mismo, galing po ito sa Office of the President. Samantala, ipinaliwanag ni Valderrama ang pondong ginamit sa ayuda ng mga naapektuhan sa El Nino ay mula umano sa Presidential Social Fund ng Pangulo, kung saan tig 10 milyong pisong halaga ang ayuda ay naibigay ng Pangulo sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at lungsod ng Zamboanga. Aniya, nabigyan din ng prioridad ang Region 9 dahil umano sa matinding epekto at tinamaan ng El Nino phenomenon ang malaking bahagi ng agrikultura dito sa Zamboanga Peninsula. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Mao ka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Brigada Rona Muhemulta in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.